Isang pirasong papel. Iyon lang ang kailangan para burahin ang 10 taon kong pagtitimpi. Habang bitbit ko ang gamot para sa biyenan ko, nakita ko ang asawa ko sa harap ng altar, ikakasal sa iba. Wala kang karapatan, sabi nila. Pero nagkakamali ang mga Alcantara. Ang asawang itinuring nilang basahan, siya ring maglalaba ng lahat ng kanilang maruming sikreto. Sino nga ba ang tunay na reyna at sino ang huwad? Tanggapin mo na ang katotohanan, Mara. Sa mga papel na ito, patay ka na sa buhay ni Miguelo. Wala ka ng puwang sa pamilyang ito, kaya huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Remedios ay tila mga laseta na unti-unting humihiwa sa katinuan ni Mara. Nakatayo siya sa gitna ng mataong pasilyo ng City Hall, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na supot ng gamot at ang manipis na gintong singsing na katatapos lang niyang tubusin mula sa sanglaan. Pawisan ang kanyang mga palad at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding panginginig na nagsisimulang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay hindi sapat para pawiin ang init ng hininga niyang naghahabol sa kaba. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, sa loob ng isang silid na may mga palamuting bulaklak, natatanaw niya ang kanyang asawang si Miguelo. Nakasuot ito ng isang napakagandang barong Tagalog na yari sa pinakamahal na pinya, nakangiti sa isang babaeng tila isang prinsesa sa puting bestida, si Isobelina. Ang mga tawa nila ay umaalingaw-ngaw sa paligid, bawat hagikhik ay tila tunog ng basag na kristal na tumutusok sa pandinig ni Mara. Ang asawa niyang ipinagluluto niya tuwing madaling araw, ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 10 taon, ay naroon, nanunumpa ng pag-ibig sa harap ng huwes, habang siya ay itinataboy na parang isang ligaw na aso. Mawalang galang na po, Mama, pautal-utal na sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng mga tao sa paligid. Asawa niyo pa rin po ako sa batas. Saksi ang Diyos at ang mga papel na pinirmahan namin noon. Paanong, paanong nagawa ito ni Miguelo sa akin? I sacrificed everything for this family. Hindi sumagot si Doña Remedios sa pamamagitan ng malambot na salita. Sa halip, isang mabilis na pag-indayog ng braso nito ang naghatid ng matinding hapdi sa pisngi ni Mara. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay naging hudyat ng pagtatapos ng mahabang panahon ng kanyang katahimikan. Hindi humiyaw si Mara. Hinawakan lamang niya ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha na pilit niyang hindi pinapatak. Ang supot ng gamot na binili niya para sa alta presyon ng kanyang biyenan ay nalaglag sa sahig. Nagkalat ang mga tableta sa semento na tila mga butil ng pangarap na hinding-hindi na mabubuo pa. Wala kang kwentang asawa, Mara, patuloy ng matanda, ang mga mata ay nagniningas sa galit at pagkamuhi. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy pawis ka, amoy kusina, at mukha kang katulong na naligaw sa lungsod. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tumayo sa tabi ng anak ko sa harap ng mga importanteng tao? Inayos na namin ang lahat. Sa mga dokumentong hawak ng abogado, ikaw ay isang asawang kusang umalis at nawalan ng katinuan. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong mabulok sa kalsada na walang kahit isang singko. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Inabot ni Doña Remedios ang isang lukot na puting tela mula sa kanyang mamahaling bag. Isang lumang apron na may bahid pa ng uling at mantsa ng pagkain. Isuot mo ito.
Pumunta ka sa likod ng reception hall at tumulong ka sa pagsisilbi ng pagkain para sa mga bisita ni Miguelo at Isobelina. Ito na lamang ang tanging paraan para mabayaran mo ang mga kinain mo sa bahay ko sa loob ng maraming taon. Huwag kang magpapakita sa mga bisita. Manatili ka sa dilim kung saan ka nararapat. Nanigas si Mara sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa puting tela. Ang apron sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na tanikala na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Tiningnan niya muli ang direksyon ni Miguelo na ngayon ay masayang pinipirmahan na ang kontrata ng kasal sa tabi ng bagong babae. Ang parehong kamay na minsan ay humawak sa kanya ng buong tamis at nangakong hindi siya iiwan, ay siya ring kamay na bumasag sa kanyang buong pagkatao sa harap ng maraming tao. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ay siya ring unang kukuha ng lahat mula sa iyo nang walang pasabi? Habang isinusuot ni Mara ang apron sa ibabaw ng kanyang simpleng damit, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang puso. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Hindi siya aalis, mananatili siya. Hahayaan niyang makita ng kanyang mga mata ang bawat detalye ng pagtataksil na ito. Dahil sa bawat sakit na kanyang titiisin sa gabing ito, may isang pangako siyang itatanim sa kanyang sarili. Ang sampagita ay maaaring yuyurakan at tapakan ngayon, ngunit sa pagsapit ng bukang liwayway, ang bango nito ay magiging paalaala ng isang sumpang hinding-hindi malilimutan. Ganito na ba talaga kababa ang halaga ng isang asawang nagmahal ng tapat? O ito na ang huling pagkakataon na hahayaan ni Mara na saktan siya ng mundong ito? Ang usok na nanggagaling sa malaking kawan ng arroz caldo ay humahalimuyak sa buong kusina. Isang amoy na dapat sana ay nagbibigay ng kalinga at pagmamahal. Ngunit para kay Mara, ang bawat bugso ng singaw na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga paalala ng bawat madaling araw na iginugol niya sa pag-aalaga kay Miguelo. Ito ang paboritong pagkain ng kanyang asawa, ang putahing niluluto niya tuwing may sakit ito o tuwing pagod galing sa trabaho. Ngunit sa gabing ito, ang pagkaing niluto niya ng may pait sa puso ay ihahain sa mesang puno ng mga taong nagnakaw ng kanyang dangal. Habang naglalakad siya patungo sa main hall, ramdam ni Mara ang bigat ng puting apron na nakatali sa kanyang baywang. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng mansyong Alcantara ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ingay ng tawanan ng mga bisita at ang pagtama ng mga mamahaling kutsara at tinidor sa mga platong porselana ay nagdudulot ng kirot sa kanyang sentido. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, nakita niya sila. Si Miguelo, na tila nakalimot na sa lahat ng hirap na pinagdaanan nila, at si Isobelina, na nagniningning sa kanyang mamahaling alahas. Ito na ba ang arroz caldo na ipinagmamalaki mo, Remedios? Ang tanong ni Isobelina, ang boses nito ay puno ng pagmamataas habang tinitingnan ang mangkok na inilapag ni Mara sa harap niya. Tumingin ang bagong asawa kay Mara, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang kasangkapang walang mukha. Tikman mo, Hija, iyan ang espesyalidad ng aming tauhan, sagot ni Doña Remedios na may kasamang mapanuyang ngiti. Ang salitang tauhan ay tumama sa puso ni Mara nang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pinanood niya ang pagsubo ni Isobelina, ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa ilalim ng apron, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad,
upang pigilan ang panginginig. Ang pangit ng lasa, masyadong matabang at parang hindi pinag-isipan ang pagluluto, singhal ni Isobelina sabay tulak sa mangkok. Ang sabaw ay bahagyang natapon sa puting mantel na tila isang mantsa sa gitna ng perpektong gabi. Miguel, darling, how can you eat this? Parang pangmahirap ang panlasa ng nagluto nito. Napatingin si Miguelo sa mangkok, pagkatapos ay kay Mara. Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Mara ang takot at pagkahiya sa mga mata ng lalaking minahal niya, ngunit mabilis itong nag-iwas ng tingin. Kung hindi mo gusto, ipatapon mo na lang sa mga aso. Huwag mong sirain ang gabi natin dahil sa isang mangkok ng lugaw, malamig na sabi ni Miguelo. Ang bawat salita ni Miguelo ay tila isang malakas na paghampas ng alon na untunting bumubura sa huling bakas ng pagmamahal sa puso ni Mara. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Tumalikod siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sahig habang bitbit ang tinanggihang pagkain. Sa kanyang isip, hindi lamang lugaw ang itatapon niya, kundi ang 10 taon ng kanyang katapatan na binaliwala sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagsisilbi, inutusan siya ni Doña Remedios na linisin ang mga kalat sa silid nito. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga alaala ng kanyang pagtitiis. Habang dinadampot niya ang mga basurang nagkalat sa tabi ng mesa ng matanda, isang pirasong papel na lukot ang kumuha ng kanyang atensyon sa loob ng basurahan. Marahan niya itong binuklat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinikilala ang pamilyar na sulat kamay. Ito ay isang liham mula sa kanyang yumaong ina. Ang petsa nito ay ilang buwan pa lamang ang nakalilipas bago ito pumanaw. Mara, anak, huwag mong hahayaang makuha nila ang lupang iniwan ko sa iyo sa Quezon. Iyon ang tanging yaman nating natitira. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa hukay na nagpapagising sa natutulog na diwa ni Mara. Ang liham na ito ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Itinago ito, pinaliwala, at ngayon ay itinapon na parang basura sa kwarto ng babaeng nagpahirap sa kanya. Napaupo si Mara sa sahig. Ang liham ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa papel ay tila nagpapatibay sa isang bagong desisyon. Hindi lamang siya isang biktima, hindi lamang siya isang asawang tinalikuran. Siya ang may-ari ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ng mga Alcantara. Kung kaya nilang itapon ang isang liham ng isang ina, ano pa kaya ang mga dokumentong kailangan para sa lupang iyon? Sa gitna ng dilim ng silid, isang matalim na tanong ang nabuo sa isipan ni Mara. Ano pang mga sikreto ang itinatago ng pamilyang ito sa loob ng mga basurahang pilit nilang itinatago sa mundo? Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng mansyon ay hindi nagdadala ng init para kay Mara, kundi isang paalala na nagsimula na naman ang panibagong araw ng kanyang pagtitiis. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang liham ng kanyang ina na nakatago sa ilalim ng kanyang unan ay tila nagbabaga, nagbibigay ng lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Habang nagpupunas siya ng mga mamahaling florera sa sala, narinig niya ang marahang paghakbang ni Doña Remedios pababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng takong nito sa sahig ay tila isang babala. Mara, halika rito sa opisina. May kailangan tayong pag-usapan. Ang tawag ng matanda.
Ang boses nito ay hindi na ang galit na narinig sa Toa Te Ching, kundi isang malambot at tila nagmamalasakit na tono, isang tonong mas kinatatakutan ni Mara dahil alam niyang may kapalit ito. Pagpasok sa silid, nakita ni Mara ang tambak na mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Umupo si Doña Remedios at hinawakan ang kamay ni Mara, isang haplos na nagpadala ng kilabot sa kanyang balat. Anak, alam mo naman na simula nang kunin ka namin mula sa iskinita na iyon, itinuring ka na naming pamilya. Binigyan ka namin ng maayos na damit, bubong sa itaas ng iyong ulo, at ang pangalan ng mga Alcantara. Malaki ang utang na loob mo sa amin, hindi ba? Yumuko si Mara, pilit na itinatago ang pait sa kanyang mukha. Opo, Mama. Alam ko po iyon, ang sagot niya, bagamat ang bawat kataga ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Alam niya ang laro ng matanda. Gagamitin nito ang konsepto ng utang na loob upang itali siya sa isang kasunduang hindi niya kailanman ginusto. Nagkakaproblema ang kumpanya, Mara. Kailangan nating ayusin ang ilang mga papeles tungkol sa mga lupain para makakuha ng loan sa bangko. Para rin ito kay Miguelo para hindi siya mabaon sa utang. Patuloy ni Remedios habang inilalapit ang isang pirasong papel at isang mamahaling pluma. Kailangan ko lang ang iyong pirma rito bilang pagsang-ayon sa ilang pagbabago sa dokumento ng kumpanya. Isipin mo na lang na ito ang paraan mo ng pagtanaw ng loob sa lahat ng ginawa namin para sa iyo. Tiningnan ni Mara ang papel. Bagamat maraming technical na salita, malinaw sa kanyang paningin ang pangalan ng kanyang ina at ang lokasyon ng lupa sa Quezon. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Nais nilang gamitin ang kanyang pirma upang legal na maibenta ang tanging pamana na natitira sa kanya. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang pluma. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumulong pababa, tila mga patak ng ulan sa gitna ng tagtuyot. Ano pa ang hinihintay mo, Mara? Pinagdududahan mo ba ang intensyon ko? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para sa iyo, ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Ang boses ni Remedios ay unti-unting naging matalim. Ang maskara ng kabaitan ay dahan-dahang natatanggal. Pirmahan mo na iyan para matapos na ang usapang ito. Tumingala si Mara at nakita ang mapang-aping titig ng matanda. Sa isang sandali, naalala niya ang bawat hapdi ng sampal, ang bawat gabing nagutom siya habang pinagsisilbihan sila, at ang liham ng kanyang ina na nagsasabing huwag niyang ibibigay ang lupa. Isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang hindi siya maaaring lumaban ng harapan. Kailangan niyang maging matalino. Dahan-dahan niyang itinapat ang pluma sa papel. Ang dulo ng panulat ay gumuhit ng mga kurbada ng kanyang pangalan, Marilag Salcedo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpirma, sadyang binago ni Mara ang isang mahalagang bahagi ng kanyang stroke, isang maliit na detalye sa dulo ng kanyang apelyido na tanging siya lang at ang kanyang mga legal na dokumento sa nakaraan ang nakakaalam. Isang pirma na sa unang tingin ay mukhang tama, ngunit sa oras na dumaan sa pagsusuri ng eksperto, ay ituturing na walang bisa. Iniabot niya ang papel kay Doña Remedios na may kasamang pekeng ngiti at nanginginig na tinig. Hayan na po, Mama. Sana po ay makatulong ito sa kumpanya. Kinuha ng matanda ang papel ng may kasabikan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang tinitingnan ang pirma. Hindi niya napansin ang maliit na pagkakaiba. Para sa kanya,
Nakuha na niya ang gusto niya mula sa isang babaeng itinuturing niyang mangmang. Ngunit habang papalabas si Mara sa silid, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang kalooban. Ang tanikala ng utang na loob na pilit na ibinabalot sa kanya ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Napatigil si Mara sa tapat ng pintuan nang marinig niya ang mahinang tawag ni Remedios sa telepono sa loob ng silid. "Hello, Miguelo? Hawak ko na ang pirma ng hangal mong asawa. Maaari na nating ituloy ang bentahan sa Quezon. Wala na siyang magagawa." Napahawak si Mara sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa panganib na kanyang pinasok. Nagtagumpay man siyang dayain ang matanda sa ngayon, ngunit hanggang kailan niya kayang panindigan ang kasinungalingang ito bago matuklasan ng mga Alcantara ang kanyang lihim na pag-aaklas. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang nakikita ng mga mata, kundi ang unti-unting nararamdaman ng pusong matagal ng piniringan ng tiwala. Habang mabilis na naglalakad si Mara palayo sa opisina ni Doña Remedios, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Ang narinig niyang pag-uusap sa telepono ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang panaginip ng katapatan. "Mara, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Napakarumi ng bodega sa itaas. Linisin mo ang lahat ng lumang gamit at ayusin mo ang mga dokumentong hindi na kailangan." Ang bawal ni Doña Remedios habang lumalabas ng silid, hindi man lang tinitingnan ng manugang na itinuturing na katulong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa papel na may pekeng pirma ni Mara, tila hawak na nito ang susi sa kanilang kaligtasan mula sa utang. Umakyat si Mara sa madilim at maalikabok na bodega. Ang hangin doon ay tuyot at puno ng amoy ng lumang kahoy at nakalimutang mga alaala. Sa bawat pag-ubo niya dahil sa alikabok, nararamdaman niya ang bigat ng liham ng kanyang ina na nakatago sa loob ng kanyang suot na damit. Habang inililipat niya ang mga lumang kahon, napatigil siya sa isang itim na folder na nakatago sa pinakailalim ng isang sirang aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Doon, sa gitna ng mga resibo at lumang kontrata, nakita niya ang orihinal na titulo ng lupa sa Quezon, ang lupang kinatatayuan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa ilalim nito ay may isa pang dokumento, ang Deed of Absolute Sale. Ito ang papel na nagsasabing ibinenta na raw ng kanyang ina ang lupa sa mga Alcantara ilang taon na ang nakalilipas. Inilabas ni Mara ang liham ng kanyang ina mula sa kanyang bulsa at itinabi ito sa dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang pirma sa ilalim ng Deed of Sale. Ang pangalan ng kanyang ina ay nakasulat sa isang paraang napakalinis, napakatuwid, at napakaperpekto. Napaupo si Mara sa malamig at maalikabok na sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang matinding pagkapuot na unti-unting namumuo sa kanyang kalooban. Naalala niya ang mga huling araw ng kanyang ina. Ang mga kamay nito ay nanginginig na dahil sa sakit. Ang mga daliri ay halos hindi na makahawak ng kutsara, lalo na ang humawak ng panulat para sa isang perpektong pirma. Hindi ito kay inay. Ang bulong ni Mara sa sarili, ang boses ay puno ng pait. Peke ang lahat ng ito. Ninakawan niyo siya habang wala siyang kalaban-laban. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo sa isipan ni Mara.
Hindi lamang siya ang biktima, ang kanyang buong pamilya ay pinagsamantalahan ng mga Alcantara. Ginamit nila ang kahinaan ng kanyang ina upang nakawin ang tanging pamana na dapat ay sa kanya. Ang bawat pagkain na ibinigay nila sa kanya, ang bawat damit, at ang bubong na ipinagmamalaki nilang ipinahiram nila ay binayaran na pala ng lupang ninakaw nila. Isang matalim na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang marahas na boses ni Isobelina ay umalingaw-ngaw sa mansyon. "Mara, nasaan ka na? Ang dumi-dumi ng banyo ko. Wala ka talagang silbi." Dahan-dahang itinago ni Mara ang folder sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang bigat ng katotohanang hawak niya. Ang mga Alcantara ay hindi lamang mga manlilinlang. Sila ay mga magnanakaw na gumagamit ng pangalan ng Diyos at dangal para itago ang kanilang krimen. Nandito na po ang sagot ni Mara nang makarating siya sa harap ni Isobelina. Tiningnan niya ang babaeng ngayon ay nakasuot ng mga alahas na marahil ay galing din sa perang ninakaw sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara, isang ngiting hindi nakikita ng iba. Kung ang isang pirma ay kayang magnakaw ng buhay, ang isang katotohanan ba ay kayang gumuho ng isang kaharian? Habang hawak ni Mara ang basahan para linisin ang banyo ni Isobelina, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Gaano kaya kalalim ang hukay na hinuhukay ng mga Alcantara para sa kanilang sarili nang hindi nila nalalaman? Ang pagtakas mula sa gintong hawla ay hindi nangangailangan ng pagwasak sa mga rehas, kundi ang paghahanap ng tamang pagkakataon habang ang mga bantay ay nalilibang sa sarili nilang kayabangan. Habang abala si Doña Remedios sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling kurtina at si Isabelina ay abala sa pagrereklamo tungkol sa mainit na panahon, dahan-dahang lumabas si Mara sa likurang pinto ng mansyon. Bitbit ang isang kupas na bayong na tila ba pupunta lamang sa palengke. Mahigpit niyang naramdaman ang bigat ng mga dokumentong nakatago sa ilalim ng ilang pirasong kangkong at luya. Sumakay siya ng jeep patungo sa lumang bahagi ng lungsod, kung saan ang mga gusali ay tila mga anino ng nakaraan na pilit na kumakapit sa kasalukuyan. Ang bawat pag-ugong ng makina at ang amoy ng usok sa kalsada ay tila naging musika ng kalayaan para sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang gusali na may karatulang kupas na ang pintura, Mayuga Law Office. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdanang gawa sa kahoy ay naglalabas ng tunog na tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang daladalang pasanin. Sa loob ng opisina, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at tinta. Doon, sa likod ng isang mesang puno ng mga makakapal na libro, nakaupo si Attorney Basilio Mayuga. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak at ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng katandaan, ay nananatiling matalas at puno ng karunungan. Marilag anak, ang bungad ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang yumaong ama. Matagal na kitang hinihintay. Alam kong darating ang araw na kakatok ka sa pintuang ito. Hindi na nakapagsalita si Mara. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumentong nakuha niya mula sa bodega at ang liham ng kanyang ina. Inilapag niya ito sa mesa nang may nanginginig na mga kamay. Pinanood niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Attorney Basilio habang binabasa ang mga papeles.
Ang bawat pagkunot ng noo ng abogado ay tila isang hatol na nagpapatibay sa hinala ni Mara. "This is a blatant forgery, Mara," ang mariing sabi ng abogado habang tinitingnan ang pirma sa deed of sale gamit ang isang magnifying glass. Ang stroke ng panulat, ang diin ng tinta, hindi ito gawa ng isang taong nanghihina na ang mga kamay. At ang titulong ito, may mga pirasong hindi tugma sa record ng Registry of Deeds na hawak ko. Napahawak si Mara sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ibig pong sabihin, attorney, may laban po ako? Maaari ko pong mabawi ang lupa ni inay? Tumingin si Attorney Basilio ng diretso sa mga mata ni Mara. Isang seryosong katahimikan ang bumalot sa silid na tila ba tumitigil ang takbo ng oras para pakinggan ang kanyang susunod na sasabihin. Hindi lang lupa ang maaari nating mabawi, anak. Kung mapapatunayan nating pinike nila ang dokumentong ito para makuha ang iyong mana, maaari nating kasuhan ang mga Alcantara ng falsification of public documents at land grabbing. Ngunit kailangan mong malaman ang kapalit nito. Sumandal ang matanda sa kanyang upuan. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Kapag nagsimula tayo, ituturing ka nilang kalaban. Wala nang balikan sa mansyong iyon. Tatanggalin nila ang lahat ng kalinga na ibinibigay nila sa iyo. Handa ka na bang harapin ang galit ni Doña Remedios at ang pagtataksil ni Miguelo ng harapan? Naalala ni Mara ang sampal sa City Hall, ang pagtatapon sa lugaw na niluto niya ng may pagmamahal, at ang malamig na titig ng kanyang asawa. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng luha. Sa halip, ito ay naging isang matigas na pundasyon ng kanyang paninindigan. Attorney, 10 taon akong nabuhay sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang sagot ni Mara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sanay na po ako sa galit nila. Ang hindi ko na po kayang sikmurain ay ang mabuhay sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan habang ang dangal ng aking mga magulang ay tinatapakan nila. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Attorney Basilio. Inabot niya ang isang lumang folder mula sa kanyang drawer at inilabas ang isang dokumentong may selyong ginto. Kung gayon, kailangan mong basahin ito. Ito ang orihinal na huling habilin ng iyong ama bago siya pumanaw. May isang kondisyon siyang iniwan na hindi kailanman ipinaalam sa iyo ng mga Alcantara. Dahan-dahang binasa ni Mara ang mga huling salita ng kanyang ama. Habang dumadaloy ang kanyang paningin sa mga letra, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang sikretong matagal nang nakabaon ang ngayon ay nagsisimulang lumitaw. Isang katotohanang magpapabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa mismong pundasyon ng kumpanya ng mga Alcantara. Bakit? Bakit ngayon niyo lang ito ipinakita sa akin? Ang tanong ni Mara, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Dahil kailangan mong maging handa, Mara, ang sagot ni Basilio. Handa ka na bang malaman kung sino talaga ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang tinatamasa nila ngayon? Ang bawat hakbang pabalik sa mansyong Alcantara ay tila pagyakap sa isang nagbabagang bakal. Masakit, nakapapaso, ngunit kailangang gawin ni Mara upang makuha ang katarungang matagal ng ipinagkakait sa kanya. Habang lulan ng jeep pabalik sa Cavite, ang mga salita ni Attorney Basilio ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa at pangako na nagbibigay ng kakaibang tapang sa kanyang dibdib. Marilag, sa oras na pumasok ka muli sa pintuang iyon,
Ikaw ay hindi na lamang isang biktima. Ikaw ay isang espiya sa loob ng sarili mong buhay. Ang bulong niya sa sarili habang tanaw ang malaking gate ng mansyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Doña Remedios na noon ay nagkakape sa veranda. Saan ka nanggaling, Mara? Ang daming labada sa likod at ang dumi-dumi ng library. Akala mo ba ay bakasyon ang pagpunta mo sa palengke? Yumuko si Mara, pilit na ginagaya ang dati niyang anyo, ang anyo ng isang babaeng walang laban. Pasensya na po, Mama. Marami po kasing tao sa palengke at medyo masama ang pakiramdam ko, kaya nagpahinga muna ako saglit sa simbahan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa matanda. Simbahan? Humihingi ka ba ng milagro para bumalik ang anak ko sa iyo? Huwag kang umasa, Mara. Ang milagro ay para sa mga taong may pakinabang, hindi para sa mga katulad mong pabigat. Sa halip na masaktan, ginamit ni Mara ang pagkakataong ito. Mama, para po makabawi ako sa inyo, ako na po ang maglilinis ng library. Alam ko pong ayaw nyo na pinapakialaman iyon ng mga bagong katulong dahil baka mawala ang mga importanteng papeles ni Miguelo. Napatigil ang matanda, tila nag-iisip. Mabuti naman at naisipan mong gamitin ang utak mo. Sige, siguraduhin mong walang mawawala at huwag kang magtatangkang magbasa ng mga bagay na hindi mo naman maiintindihan. Ang mangmang ay mananatiling mangmang. Pumasok si Mara sa library, ang silid na puno ng amoy ng lumang katad at alikabok. Ang bawat estante ng mga libro ay tila mga tahimik na saksi sa mga krimen ng mga Alcantara. Sinimulan niya ang paglilinis, dahan-dahang nagpupunas habang ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa gitna ng mga itim na folder at makakapal na ledger. Nang maramdaman niyang wala ng tao sa paligid, mabili siyang nagtungo sa ilalim ng mesa ni Miguelo. Doon, sa loob ng isang lihim na drawer na hindi nakakandado ng maayos, nakita niya ang mga dokumento ng loan ng kumpanya. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang koneksyon. Ang lupang ninakaw sa kanyang ina ay ginamit na collateral para sa isang malaking utang na ang makikinabang ay ang pamilya ni Isobelina. Inilabas ni Mara ang kanyang lumang telepono. Ang bawat pag-click ng camera, bagamat mahina, ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pag-aaklas. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong, pumapatak sa sahig na tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras bago mahuli. Ito na. Ito na ang kailangan ni Attorney Basilio. Ang bulong niya habang kinukunan ng larawan ang huling pahina ng kasunduan. Ngunit bago pa niya maibalik ang folder sa loob ng drawer, narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng bumubukas na pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang itinago ang telepono sa kanyang bulsa at pilit na kinuha ang basahan upang magkunwaring nagpupunas ng mesa. Pumasok si Isobelina, suot ang isang mamahaling bestida na kulay pula, tila isang apoy na handang tumupok sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nangingisay sa hinala habang tinitingnan ang pawisang mukha ni Mara. "You're taking too long in here, Mara," ang maring sabi ni Isobelina. Ang bawat kataga ay puno ng pagdududa. "At bakit parang nakakita ka ng multo? Anong ginagawa mo sa ilalim ng mesa ni Miguel? Are you trying to steal something?" Lumapit si Isobelina. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Mara. Dinampot nito ang folder na hindi pa tuluyang naisara ni Mara.
This is confidential company business. Isang katulong na katulad mo, bakit mo ito hinahawakan? Tinititigan ni Isabelina ang mga mata ni Mara, tila hinahanap doon ang anumang bakas ng kasinungalingan. Naramdaman ni Mara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng basahan. Kung malalaman ni Isabelina ang kanyang ginagawa, hindi lamang ang kaso ang mawawala, kundi ang kanyang tanging pagkakataon na mabuhay ng malaya. Sumagot ka, Mara. Anong balak mong gawin sa mga papeles na ito? Ang boses ni Isabelina ay tumaas. Sapat na upang marinig ng sinuman sa labas ng silid. Sa gitna ng panganib, isang malamig na katahimikan ang bumalot kay Mara. Ito na ba ang katapusan ng kanyang plano bago pa man ito tuluyang magsimula? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng library ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Mara. Ang matalas na tingin ni Isabelina ay tila isang karayom na pilit tumutusok sa kanyang mga lihim. Hawak pa rin ng babae ang dulo ng folder at naramdaman ni Mara ang panginginig ng sarili niyang mga daliri na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakahawak sa basahan. Ma'am, pasensya na po. May natapon po kasing kape rito kanina kaya pinunasan ko lang po pati ang ilalim ng mesa. Ang mahinang tugon ni Mara, ang boses niya ay nanginginig ngunit sapat na para magmukhang takot na katulong. Hindi ko po alam na bawal hawakan ang mga papeles na iyan. Akala ko po ay basura na dahil nakatago sa ilalim. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabelina habang binitawan niya ang folder ng may pandidiri. Tila ba nadumihan ang kanyang mga kamay sa paghawak dito. Basura? Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa trabaho ng asawa ko? O baka naman sinusubukan mong maging matalino para may maipang-blackmail ka sa amin? Lumapit pa lalo si Isabelina, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Mara. Tandaan mo, Mara, ikaw ay isang anino lang sa bahay na ito. Isang aninong madaling burahin sa sandaling maging sagabal ka. Bago pa man makasagot si Mara, ang pagbukas ng pinto ay naghatid ng liwanag at ang pamilyar na boses ni Miguelo. Ano itong ingay na naririnig ko? Isobel, bakit ka nandito sa library? Agad na nagbago ang anyo ni Isabelina mula sa pagiging isang malupit na kaaway, naging isang malambing na asawa. Darling, itong katulong mo kasi, nakita kong nakikialam sa mga files mo sa ilalim ng mesa. I was just telling her to know her place. Tumingin si Miguelo kay Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang bahid ng pagkakasala na mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang pagiging arogante. Lumapit siya at kinuha ang folder mula sa mesa. Mara, totoo ba ito? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ko? Yumuko si Mara ng lalong mababa, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa sahig. Isang pag-iyak na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makitang ang lalaking minahal niya ay tinatawag na lamang siyang katulong sa harap ng ibang babae. Patawad po, Sir Miguel. Naglilinis lang po talaga ako. Isang buntong hininga ang kumawala kay Miguelo. Isobel, hayaan mo na siya. Mara is... Mara is just Mara. Hindi niya maiintindihan ang mga nakasulat dyan kahit basahin niya pa ng paulit-ulit. She's too simple-minded for business matters. Ang bawat salita ni Miguelo ay tila mga pako na ibinabaon sa dangal ni Mara, ngunit sa loob-loob niya, ito ang kailangan niyang marinig. Ang pagmaliit nila sa kanya
ang kanyang magiging pinakamalakas na sandata. Fine, but make sure she stays in the kitchen, ang maarteng sabi ni Isobelina bago lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Mara at Miguelo. Inilapag ni Miguelo ang folder at lumapit kay Mara. Inabot niya ang baba ni Mara at pilit na itinaas ang mukha nito. Ang haplos ng kanyang mga kamay, na dati ay nagbibigay ng init kay Mara, ngayon ay tila isang malamig na bakal. Huwag mo na itong uulitin, Mara. Alam mo namang ayaw ni Mama na nagkakalat ka rito. Look, if you need money or anything, just ask me. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikapapahamak mo. Sa isang iglap, kumuha si Miguelo ng isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Mara. Ito ang susi sa maliit na vault sa loob ng kwarto ni Mama. May mga lumang alahas doon na kailangang linisin para sa anniversary party sa susunod na linggo. I trust you with this more kaysa sa mga bagong hired na maid. Gawin mo ito ng maayos at baka bigyan kita ng bonus. Napatitig si Mara sa susing nasa kanyang palad. Ang metal ay malamig, ngunit ang bigat nito ay tila naglalaman ng lahat ng sagot na kanyang hinahanap. Ang tiwala ni Miguelo sa kanyang kabobohan ang siyang nagbukas ng pintong matagal na niyang sinusubukang pasukin. Salamat po, Sir Miguel. Gagawin ko po ang utos niyo. Ang sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang tapat na lingkod, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa susing maaari ring maging susi sa pagbagsak ng kaharian ng mga Alcantara. Habang naglalakad si Miguelo palayo, naiwan si Mara sa gitna ng library. Ang susi sa kanyang kamay ay tila nag-iinit. Alam niya na sa loob ng vault na yon, hindi lamang mga alahas ang nakatago, kundi ang mga lihim na maaring tuluyang magpalaya sa kanya o tuluyang magbaon sa kanya sa limot. Ano kaya ang mas mahalaga sa loob ng vault na iyon? Ang mga nagniningning na ginto o ang mga madidilim na katotohanang matagal nang itinatago ni Doña Remedios sa mundo? Ang gabi sa mansyon ng mga Alcantara ay laging puno ng pagkukunwari, ngunit ang gabing ito ay tila mas nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang bango ng mga mamahaling putahe at ang amoy ng alak ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak na tila ba pilit itinatago ang nabubulok na moralidad sa loob ng tahanang iyon. Suot ang kanyang kupas na uniforme, si Mara ay naging isang anino sa gitna ng mga bisitang nakasuot ng seda at brilyante. Mara, dalhin mo itong mga baso ng wine sa veranda. Bilisan mo at huwag kang tutulo-tulo. Ang utos ni Doña Remedios na ang boses ay tila isang latigo sa gitna ng mahinang tugtugin. Nakasuot ang matanda ng kanyang pinakamagandang perlas. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti para sa mga panauhin, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig kapag tumatama kay Mara. Habang naglalakad si Mara sa gitna ng karamihan, naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin. Si Isobelina, na noon ay napapalibutan ng mga socialite, ay sadyang itinaas ang kanyang boses. You know, mahirap talagang kumuha ng maayos na helper ngayon. Look at her. Parang laging pasa ng daigdig. My darling Miguel is too kind-hearted to let her go. Ang mga bisita ay naghagikhikan. Ang tunog ng kanilang tawa ay tila mga kagat ng langgam sa balat ni Mara. Isang matandang babae, si Senyora Pilar na kilalang tsismosa sa lipunan, ang biglang humarang sa daan ni Mara. Pinagmasdan nito ang mukha ni Mara ng may malalim na hinala. Sandali lang. Hija,
Parang pamilyar ang mukha mo. Hindi ba't ikaw ang babaeng nakita ko sa kasal ni Miguelo noon sa City Hall? You look so much like the wife well, the wife who supposedly left him. Napatigil ang tibok ng puso ni Mara. Ang basong hawak niya ay bahagyang gumalaw. Ang mapulang alak sa loob nito ay tila isang babala. Bago pa siya makasagot, mabilis na sumingit si Isabelina at hinawakan ang braso ni Senyora Pilar. Oh, Senyora, baka nagkakamali lang kayo. Ang dami talagang magkakamukha sa mga probinsya. Mara is just a distant relative of one of our old servants. Sadyang tinabig ni Isabelina ang kamay ni Mara, dahilan upang ang isang baso ng wine ay mahulog at mabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tumahimik sa buong paligid. Ang mapulang likido ay dahan-dahang kumalat sa puting marmol, tila isang sariwang sugat na bumubukas. Oh my God, Mara! Napakatanga mo talaga, ang singhal ni Isabelina. Lumuhod ka at linisin mo yan ngayon din. Sa harap ng lahat, lumuhod si Mara sa matigas na sahig. Ang sakit ng kanyang mga tuhod ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang kalooban. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng basag na kristal, naramdaman niya ang malamig na susing ibinigay ni Miguelo na nakatago sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang paalala. Ito ang kanyang sandata. Nang magsimulang magtungo ang mga bisita sa dining hall para sa hapunan, humanap ng pagkakataon si Mara. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang pusang naghahanap ng biktima. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa sa hagdanan ay nagdudulot ng kaba na tila ba sasabog ang kanyang dibdib. Narating niya ang silid ni Doña Remedios. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at ang dilim sa loob ay tila nagaanyaya sa kanya na pasukin ang kuta ng kaaway. Gamit ang susi, dahan-dahan niyang pinihit ang trangka ng maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Ang paggalaw ng bakal sa loob ng mekanismo ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-atungal, isang reklamo ng kagamitang matagal nang hindi nabubuksan ng ibang tao. Bumukas ang vault. Sa loob, ang mga alahas ay nagniningning kahit sa kaunting liwanag, ngunit hindi ang mga ginto ang kumuha ng atensyon ni Mara. Sa isang sulok, may isang itim na envelope na may selyo ng bangko at ang pangalan ng kanyang ama. Sa tabi nito ay ang mga larawan ni Miguelo at Isabelina na may petsang mas maaga pa kaysa sa sinasabi nilang unang pagkikita nila. Ngunit bago pa mailabas ni Mara ang mga dokumento, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Anong ginagawa mo sa silid ni Mama, Mara? Naramdaman ni Mara ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang boses na iyon ay hindi kay Miguelo at hindi rin kay Doña Remedios. Ito ay ang boses ni Senyora Pilar, ang matandang bisita na kanina pa mapagmasid. Nakatayo ito sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka lang simpleng katulong, sino ka ba talaga at anong ninanakaw mo sa pamilyang ito? Sa gitna ng madilim na silid, hawak ang mga ebidensya ng pagtataksil at ang susi sa kanyang kalayaan, na pagtanto ni Mara na ang kanyang pagbabalat kayo ay tuluyan ng gumuho. Paano niya mapatatahimik ang isang taong ang tanging layunin ay ang ikalat ang bawat bahid ng dumi sa pangalan ng iba sobre talk? Magnanakaw, sinasabi ko na nga ba, hindi ka mapagkakatiwalaan.
isang hamak na katulong na nagnanakaw ng alahas ng kanyang amo. Ang boses ni Senyora Pilar ay tila isang matalim na pito na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit habang itinuturo ang nakabukas na vault. Naramdaman ni Mara ang biglang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan. Hindi siya lumingon ng may takot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Bit-bit ang itim na envelope na naglalaman ng mga dokumentong mas mahalaga pa kaysa sa anumang brilyante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagkakahuli, kundi dahil sa poot na nararamdaman niya matapos mabasa ang unang pahina ng dokumentong hawak niya. Senyora Pilar, ang simula ni Mara, ang kanyang boses ay malamig at puno ng autoridad na hindi pa naririnig ng matanda mula sa kanya. Huwag po kayong sumigaw kung ayaw niyo pong malaman ng lahat kung anong klasing pamilya ang kinakaibigan niyo. Hindi po ako nagnanakaw ng alahas. Binabawi ko lang po ang katotohanang ninakaw nila sa akin. Lumapit si Mara sa matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim. Ipinakita niya ang isang dokumentong may selyo ng isang ospital. Tingnan niyo po ito. Ito ang dahilan kung bakit nakapagpakasal ulit si Miguelo. Ginawan nila ako ng peking record. Isang patunay na ako raw ay wala sa tamang katinuan. Isang baliw na hindi na kayang magpasya para sa sarili. Sa mga papel na ito, senyora, pinatay nila ang aking pagkatao habang ako ay nagsisilbi sa kanila ng tapat. Napatigil si Senyora Pilar. Ang kanyang kamay na nakaturo kay Mara ay dahan-dahang bumaba. Ang kuryosidad na likas sa kanya ay naging isang matinding gulat. Kinuha niya ang papel at binasa ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Ang bawat salitang technical, mental incapacity, legal death, ay tila mga laso na nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Diyos ko, paanong nagawa ito ni Remedios? Ang bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nawalan ng talim. Akala ko ay para sa dangal ng pamilya ang lahat ng ginagawa niya. Ang dangal po na sinasabi niya ay nakatayo sa ibabaw ng aking bangkay, senyora. Ang sagot ni Mara, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak, ngunit ito ay mga luhang puno ng determinasyon. Gusto niyo po ba ng iskandalo? Ito ang tunay na iskandalo. Ang pamilyang Alcantara ay nabubuhay sa kasinungalingan, ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa pasilyo ay nagpabalik sa kanila sa panganib. Ang bawat tunog ng sapatos na tumatama sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang huling pagkakataon. Nimpay mo. Ang pamilyar na pabango ni Doña Remedios ay dahan-dahang humahalo sa hangin ng silid. Isang amoy na tila babala ng isang darating na unos. Mabilis na itinago ni Mara ang itim na envelope sa loob ng kanyang damit. Tumingin siya kay Senyora Pilar nang may pagsusumamo. Senyora, alam ko pong mahilig kayo sa kwento. Pero ang kwentong ito, kung tutulungan niyo ako, ay magiging pinakamalaking revelasyon sa buong kasaysayan ng inyong grupo. Huwag niyo po muna akong isumbong. Bago pa makasagot ang matanda, ang pinto ay marahas na bumukas. Nakatayo roon si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader nang makita ang vault na bukas at ang dalawang babaeng tila may malalim na pinag-uusapan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Senyora Pilar patungo kay Mara
at ang galit na kumawala sa kanyang mukha ay sapat na upang mapuno ng takot ang buong mansyon. Anong ibig sabihin nito? Ang mariing tanong ni Remedios, ang kanyang boses ay tila isang mahabang kalansing ng bakal sa katahimikan. Pilar, bakit ka nandito sa kwarto ko? At ikaw, Mara, anong ginawa mo sa vault ko? Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya gumalaw. Ang sikreto ay nasa kanyang dibdib, literal na nakadikit sa kanyang balat. Kung magsasalita si Senyora Pilar, tapos na ang lahat. Ngunit kung mananatili itong tahimik, ang laban ay magpapatuloy. Sapat na ba ang katotohanang natuklasan ni Senyora Pilar para kampihan ang isang hamak na katulong o mas mangingibabaw ang katapatan nito sa kanyang kaibigang kauri sa lipunan? Ang bawat paghinga sa loob ng silid na iyon ay tila may kasamang lason. Nakatayo si Doña Remedios sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang palipat-lipat ang tingin kay Senyora Pilar at sa nanginginig na si Mara. Ang katahimikan ay tila isang mahabang pisi na anumang oras ay mapuputol at magdudulot ng matinding gulo. Remedios, pasensya na. Ang biglang basag ni Senyora Pilar sa katahimikan. Ang kanyang boses ay naging kalmado ngunit may bahid ng kakaibang pait. Nahuli ko itong katulong mo na pilit binubuksan ang vault mo. Mabuti na lang at dumating ako bago pa siya makakuha ng kahit ano. Pinagsasabihan ko lang siya na ang mga katulad niya ay dapat na mabulok sa kulungan sa oras na magnakaw sila sa mga taong nagbigay sa kanila ng pagkain. Napabuga ng hangin si Doña Remedios, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa galit. Mara, wala ka na talagang pinipiling oras at pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ito pa ang igaganti mo sa akin? Something. Lumapit ang matanda at marahas na hinila ang balikat ni Mara. Hindi niya napansin ang itim na envelope na nakatago sa ilalim ng suot na damit ng manugang. Dahil sa ginawa mo, hindi ka na dapat manatili sa bahay na ito sa loob ng ilang araw. Ayaw kitang makita. Pumunta ka sa Quezon. Bantayan mo ang mga trabahador na magsisimulang maglinis sa lupain doon. Siguraduhin mong wala silang ititirang kahit anong kalat. Iyon ang magiging parusa mo, ang makitang tuluyan ng mabura ang huling alaala ng iyong pamilya. Hindi sumagot si Mara. Yumuko lamang siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagyuko, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Senyora Pilar sa isang saglit, isang sulyap na puno ng lihim na pagkakaunawaan. Ang kasinungalingan ng matandang bisita ay hindi dahil sa pagmamalasakit kay Remedios, kundi dahil sa matinding kuryosidad at ang kagustuhang makita ang pagbagsak ng isang reynang matagal na niyang kinaiinggitan. Kinabukasan, ang amoy ng dagat at ang halimuyak ng mga puno ng niyog ay sumalubong kay Mara pagdating niya sa Quezon. Ito ang lupang kinalakihan niya, ang lugar kung saan ang bawat butil ng buhangin ay may kwento ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Ngunit ang kapayapaang inaasahan niya ay agad na nilamon ng isang nakatutulig na dagundong. Mula sa malayo, nakita ni Mara ang mga dambuhalang makina, mga bulldozer na kulay dilaw na tila mga halimaw na handang lumamon ng lahat ng madadaanan. Ang tunog ng mga makinang ito ay nangingibabaw sa katahimikan ng bukid, isang ingay na tila nagbabanta ng tuluyang pagkawasak.
Nagmamadaling tumakbo si Mara patungo sa gitna ng kanyang lupain. Ang kanyang mga paa ay pilit na humahabol sa bilis ng kanyang kaba. Hinto, itigil niyo iyan! Ang sigaw ni Mara, ang kanyang boses ay halos maposas ng ingay ng mga makina. Napatigil ang mga trabahador at lumapit ang isang lalaking may hawak na blueprint. Sino ka ba? May permit kami rito galing sa mga Alcantara. Inutusan kaming linisin ang buong area na ito para sa itatayong cold storage facility. Wala kaming dapat itira. Pero ang puntod ng nanay ko, naroon iyon sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Huwag niyo pong gagawin iyan. Ang pagsusumamo ni Mara, ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong, humahalo sa alikabok sa kanyang pisngi. Tiningnan ng lalaki ang kanyang papel at pagkatapos ay tumingin sa malaking bulldozer na nagsisimula ng itumba ang mga bakod. Wala rito sa plano ang anumang puntod. Ang utos sa amin ni Sir Miguelo, patagin ang lahat. Everything must be leveled by today. Nanigas si Mara nang makita niyang dahan-dahang gumagalaw ang bakal na braso ng makina patungo sa direksyon kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang bawat pagdurog ng bakal sa lupa ay tila pagdurog din sa kanyang sariling laman. Nakita niya ang isang pirasong kahoy na nagsisilbing tanda ng libingan na gumuho at nabaon sa ilalim ng itim na lupa. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang utang na loob, ay tila sumabog sa isang matinding sakit na hindi na kayang ikubli ng katahimikan. Nilabas ni Mara ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon ay naging kasing tigas ng bakal. Pinindot niya ang numero ni Attorney Basilio habang pinapanood ang pagguho ng huling bakas ng kanyang nakaraan. Attorney Basilio, ang simula ni Mara, ang kanyang boses ay malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tayo na, ngayon na, ilabas mo na ang lahat ng ebidensya, ihain mo na ang demanda, huwag kang magtitira ng kahit ano. Tumitig siya sa dambuhalang makina na patuloy sa pagdurog sa kanyang alaala. Tapusin na natin ang kasinungalingang ito bago pa nila tuluyang mabura ang huling bakas ng aking pagkatao. Kung gusto nilang makakita ng pagkawasak, ibibigay ko sa kanila ang isang gawang hindi nila kailanman malilimutan. Ang sikat ng araw sa Quezon ay tila naging kasing pula ng dugo. Isang hudyat na ang panahon ng pagtitiis ay tapos na at ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Pasensya na po, Mr. Alcantara. Ngunit may kautusan kami mula sa korte na i-freeze ang lahat ng inyong corporate at personal accounts dahil sa isang seryosong kaso ng land grabbing at falsification of documents. Ang mga salitang iyon mula sa bank manager ay tila isang malakas na pagyanig na yumanig sa buong mundo ni Miguelo. Sa kabilang panig ng linya, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi makapagsalita ang lalaki, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang mamahaling barong. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng perang inaasahan niya mula sa pamilya ni Isobelina, ay tila isang bula na biglang naglaho sa hangin. Habang nangyayari ang kaguluhan sa lungsod, nakatayo si Mara sa gitna ng kanyang lupain sa Quezon. Ang amoy ng basang lupa at ang alikabok mula sa mga bulldozer na huminto na sa pag-andar ay bumabalot sa kanya. Wala na ang malaking puno ng mangga, wala na ang bakod, ngunit sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang kopya ng temporary restraining order na inihain ni Attorney Basilio.
Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga kawal na handang ipagtanggol ang kanyang dangal. Nabalik ang diwa ni Mara nang marinig ang marahas na paghinto ng isang sasakyan sa malapit na kalsada. Mula sa loob ng mamahaling SUV, lumabas si Miguelo. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng nagbabagang uling at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Mara. Ang bawat hakbang niya sa putik ay tila isang deklarasyon ng digmaan. "Ano itong ginawa mo, Mara?" Ang sigaw ni Miguelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa uyam at takot. "Nababaliw ka na ba? Pinahiya mo kami sa bangko. Inutusan mo si Attorney Basilio na ihain ang mga papeles na ito? Do you have any idea what you've done? Sinisira mo ang kumpanya. Sinisira mo ang buhay ko." Tiningnan ni Mara ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot na dati ay nagpapayuko sa kanya. Sa halip, ang kanyang anyo ay naging kasing tigas ng punong kahoy na ayaw nang magpaanod sa agos. "Hindi ko sinisira ang buhay mo, Miguelo. Ibinabalik ko lang ang buhay na ninakaw niyo sa akin at kay inay. Ang kumpanya niyo ay nakatayo sa mga kasinungalingan. Ngayon, hayaan nating ang katotohanan ang humusga kung ano ang dapat manatili." "You ungrateful woman!" Susugod sana si Miguelo, ngunit napatigil siya nang makita ang ilang mga trabahador at mga residente ng baryo na dahan-dahang lumalapit at pumapalibot kay Mara. Ang mga mukha nila ay puno ng suporta para sa babaeng kinalakihan nila. Ang katahimikan ng mga tao ay tila isang pader na hindi kayang tuminag ni Miguelo. "Umalis ka na rito, Miguelo," ang malamig na sabi ni Mara. "Ang lupang ito ay nasa ilalim na ng proteksyon ng korte. At tandaan mo, ito pa lang ang simula. Ang bawat sentimong kinuha nyo, ang bawat luhang pinatak ko sa mansyong iyon ay may katumbas na paniningil." Habang pinapanood ni Mara ang mabilis na pag-alis ng sasakyan ni Miguelo, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang halo ng pait at ginhawa. Ngunit alam niyang ang sugat na ito ay malalim pa. Ang unang patak ng ulan ay nagsimulang pumatak sa kanyang mukha, dahan-dahang hinuhugasan ang dumi ng alikabok sa kanyang balat. Nagtagumpay man siyang pigilan ang mga makina, ngunit hanggang kailan niya kayang panindigan ang laban na ito, lalo na't alam niyang gagawin ng mga Alcantara ang lahat, kahit ang pinakamaduming paraan, upang mabawi ang kanilang kapangyarihan? May mas malalim pa kayang sikretong ilalabas si Doña Remedios para tuluyan siyang patahimikin. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay hindi na ang katahimikang puno ng kapangyarihan, kundi isang uri ng pananahimik na tila ba naghihintay sa isang malakas na pagsabog. Ang mga chandelier na dati ay nagbibigay ng ningning ay tila nawalan ng sigla, at ang bawat sulok ng bahay ay nababalutan ng tensyon na kasing talim ng kutsilyo. Sa gitna ng sala, nakita ni Mara si Isobelina, hindi na ang kagalang-galang at maayos na babaeng nakita niya sa kasal, kundi isang babaeng ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakalapag sa mesa ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-ariang ipinagmamalaki ni Miguelo ay nakasangla, at ang mga utang nito ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang tunog ng paghinga ni Isobelina ay mabilis at mababaw, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng sofa. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa. "Hindi ito totoo. Pinagsasabi mo, Mara. My father gave Miguelo millions for the expansion of the cold storage.
Siguradong gawa-gawa mo lang ang mga papeles na ito dahil sa selos. Ang boses ni Isobelina ay pumiyok, isang pagpapakita ng kahinaang pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mamahaling bestida. Dahan-dahang lumapit si Mara. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bigat ng katotohanan. Inilapag niya ang huling piraso ng dokumentong nakuha niya mula sa vault ni Doña Remedios. Ang kasunduan kung saan ang pera ng pamilya ni Isobelina ay hindi napunta sa kumpanya, kundi sa pagbabayad ng mga nakatagong utang ni Miguelo sa mga ilegal na nagpapahiram ng pera. Tingnan mong mabuti ang mga pizza, Isobelina. Bago ka pa niya pakasalan, ginamit na niya ang pangalan mo para kumuha ng mga bagong loan. You weren't his partner, you were his collateral. Ang kasal niyo ay hindi isang pag-iisang dibdib, kundi isang business transaction para isalba ang pangalang Alcantara mula sa pagkakabaon sa putik. Ang malamig na paliwanag ni Mara. Ang bawat salita ay tila isang hagupit na nagpabagsak sa balikat ni Isobelina. Kinuha ng babae ang mga papeles, ang kanyang mga mata ay mabilis na bumabagtas sa mga numero at pirma. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo niya ay dumaloy pababa sa kanyang mga paa. Ang katotohanang siya rin ay biktima ng pamilyang inakala niyang magbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan ay tila isang mapait na lason na hindi niya malunok. He lied to me. Sinabi niya na kailangan lang ng puhunan dahil lumalaki ang demand sa export. Everything was a lie. Ang mga luha ni Isobelina ay nagsimulang pumatak, sumisira sa kanyang mamahaling makeup. Ang kanyang pagkatao na binuo sa itaas ng kayabangan ay unt-unting nagigiba. Isobel, pareho tayong ginamit ng mga Alcantara. Patuloy ni Mara, ang kanyang tono ay may bahid ng awa ngunit nananatiling matatag. Ginamit nila ang aking katahimikan at ginamit nila ang iyong pera. Ngayon, may pagkakataon ka pang iligtas ang sarili mo at ang pamilya mo bago tuluyang mahila ng mga Alcantara ang lahat pababa sa bangin. You have the access to the transaction logs. Ibigay mo sa akin ang mga kopya ng bank transfers na ginawa ni Miguelo gamit ang pera nyo at titiyakin ko na hindi ka madadamay sa oras na lumabas ang utos ng korte para sa kanilang pag-aresto. Napatigil si Isobelina. Tumingin siya sa paligid ng mansyon. Ang mansyong inakala niyang magiging paraiso niya, ngunit ngayon ay tila isang libingan na lamang. Ang pag-aalinlangan ay mababakas sa kanyang mukha. Sa isang panig ay ang kanyang dangal bilang asawa ni Miguelo at sa kabilang panig ay ang kaligtasan ng kanyang sariling kinabukasan. Anong katiyakan ko na hindi mo ako idadamay, Mara, after everything I did to you? Ang pabulong na tanong ni Isobelina, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Dahil hindi ako katulad nila, ang sagot ni Mara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang layunin ko ay katarungan, hindi ang manakit ng mga taong biktima rin ng kanilang kasakiman. The question is, are you going to stay in this sinking ship with Miguelo? Or are you going to jump before it's too late? Bago pa makasagot si Isobelina, narinig nila ang marahas na pagbukas ng pintuan sa ibaba at ang galit na boses ni Miguelo na tinatawag ang pangalan ni Isobelina. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa hagdanan ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa katahimikan ng kanilang usapan. Mabilis na kinuha ni Isobelina ang folder at itinago ito sa likod ng kanyang upuan. Tiningnan niya si Mara nang may kakaibang kinang sa kanyang mga mata
Isang kinang na nagpapahiwatig na ang kanyang desisyon ay maaaring magpabago sa kapalaran nilang lahat. Pipiliin ba ni Isobelina ang katapatan sa isang lalaking nagnakaw ng kanyang tiwala? O ang pakikipagsabwatan sa babaeng dati ay itinuturing niyang kaaway? Ang gabi ng anibersaryo ng pamilya Alcantara ay dapat na isang pagdiriwang ng ningning at kapangyarihan, ngunit ang hangin sa loob ng mansyon ay tila masikip at puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang amoy ng sariwang mga liryo at ang usok mula sa mga mamahaling kandila ay humahalo sa bango ng mga porselana, habang ang mga panauhing kabilang sa alta sosyedad ay nagpapalitan ng mga pekeng ngiti. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Remedios, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas. Tila isang reynang nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. Mga kaibigan, isang karangalan ang makita kayong muli sa gabing ito ng pasasalamat. Ang simula ng matanda, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa katahimikan ng silid. Ang pamilya Alcantara ay nananatiling matatag dahil sa pagmamahal at katapatan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang ang malalaking pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na hawakan ay tila isang hudyat na nagpatigil sa lahat ng usapan. Mula sa dilim ng labas, isang babae ang pumasok sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Hindi siya ang katulong na kilala nila. Hindi siya ang babaeng may mantsa ng uling at nakasuot ng lukot na apron. Si Mara ay nakasuot ng isang simpleng asul na bestida na yari sa sutla, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng ganda na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay may tunog ng katiyakan, isang marahang pagtama ng takong na tila nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang paniningil. Kasunod niya ay ang matandang si Attorney Basilio at dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng kapulisan. Ang kanilang presensya ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa mainit na bulwagan. Mara, anong kalokohan ito? Bakit ka nakasuot ng ganyan at anong karapatan mong gambalain ang aking pagdiriwang? Ang singhal ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay biglang namutla habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Umalis ka rito bago pa kita ipakulong sa pagnanakaw. Ngunit hindi natinag si Mara. Huminto siya sa tapat ng altar na pinalamutian ng mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanyang biyenan. Hindi po ako narito bilang inyong katulong, Doña Remedios. Narito po ako bilang si Marilag Salcedo Alcantara, ang kaisa-isa at tunay na asawa ng inyong anak. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan, tila isang kumpas ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang mga panauhin ay nagkatinginan, ang kuryosidad ay naging isang matalim na kutsilyo sa dangal ng mga Alcantara. Inilabas ni Attorney Basilio ang isang dokumentong may selyo ng korte. Narito po ang utos mula sa hukuman. Ang maring pahayag ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng autoridad na nagpatahimik sa lahat. Inihahain namin ang demanda laban kay Miguelo Alcantara at Doña Remedios Alcantara para sa kasong falsification of public documents, bigamy, at land grabbing. Ang lahat ng transaksyong ginawa ng kumpanya gamit ang palsipikadong pirma ni Ginang Mara Alcantara ay idinedeklarang walang bisa. Lumapit ang mga pulis kay Miguelo na noon ay tila isang rebultong nawalan ng buhay sa tabi ni Isobelina. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas mula sa sinturon ng mga pulis ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling bakas ng kanyang kayabangan.
Si Isobelina ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang tinitingnan ang lalaking naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Mama, gawin mo ang paraan. Attorney Basilio, nagsisinungaling kayo. Ang pautal-utal na sigaw ni Miguelo habang ang kanyang braso ay hinahawakan na ng mga awtoridad. Biglang napahawak si Doña Remedios sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula, pagkatapos ay naging kasing putla ng papel. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos, hanggang sa dahan-dahan siyang natumba sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang hudyat ng kaguluhan. Ang puso ko, Mara, pinapatay mo ako. Tulungan niyo ako. Ang mahinang daing ng matanda, isang huling pagtatangka na gamitin ang awa ng mga tao upang makatakas sa kahihiyan. Ngunit si Mara ay nanatiling nakatayo, tinitingnan ang matandang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng 10 taon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod at ang lamig ng katarungan. Hindi po ang puso niyo ang sumasuko, Mama. Ang mga kasinungalingan niyo po ang tuluyan ng gumuho. Habang isinasakay si Miguelo sa sasakyan ng pulis at dumarating ang ambulansya para kay Remedios, naiwan si Mara sa gitna ng bulwagang puno ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta sa ilalim ng init ng mga kandila. Ang bawat panauhin ay dahan-dahang lumabas. Bitbit ang balitang sisira sa pangalan ng pamilya Alcantara magpakailanman. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Isang matalim na tanong ang nanatili sa kanyang isipan habang pinapanood ang kaguluhan sa kanyang paligid. Ngayong gumuho na ang kanilang kaharian ng ginto, may matitira pa bang kahit anong bahid ng pagsisisi sa puso ng mga taong itinuring niyang pamilya? O ang huling sandali ba ng kanilang pagbagsak ay magdadala ng mas malalim na panganib na hindi pa niya nakikita? Ang bawat dambuhalang haligi ng mansyong Alcantara ay tila nagmistulang mga kalansay ng isang naglahong kaharian. Ang mga bulaklak na ginamit sa pagdiriwang kagabi ay unti-unti nang nalalanta, naglalabas ng isang amoy na tila nabubulok na dangal sa gitna ng sala. Wala na ang musika, wala na ang tawanan, at ang tanging narinig na tunog sa loob ng bahay ay ang marahang paghakbang ng mga tauhan ng bangko habang nilalagyan ng mga sticker ng sequestration ang mga mamahaling kagamitan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakaupo si Doña Remedios sa kanyang paboritong silya, ngunit hindi na siya ang reynang may mataas na noo. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan habang pinapanood ang paghakot sa kanyang mga porselana. Ang bawat pagtama ng sapatos ng mga estranghero sa kanyang marmol na sahig ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang telepono sa gilid niya ay kanina pa tumatawag, ngunit alam niyang hindi iyon mga kaibigan kundi mga creditors na nagnanais maningil sa huling sentimong natitira sa kanila. I can't believe this, Miguel. You promised me a future, pero pati pala itong mansyon, hindi na sa inyo. Ang boses ni Isobelina ay puno ng pait habang pababa siya ng hagdanan, bitbit ang kanyang mga huling maleta. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Lumingon si Miguelo na noon ay pansamantalang pinalaya sa pamamagitan ng piyansang galing sa huling itinatagong pera ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay
at ang kanyang anyo ay tila isang rebultong gumuho sa gitna ng ulan. Isabel, darling, please. It's just a temporary setback. Maayos din natin ito. Just talk to your father. He can help us. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabelina. My father? Miguel, my father is already processing my annulment. He told me he won't waste another peso on a family of fraudsters. Hindi ako papayag na ang pangalan ko ay madamay sa dominyo. You used me, Miguel. You made me believe you were a king, but you're just a thief in a white barong. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate paglabas ni Isabelina ay tila isang panghuling tuldok sa kabanata ng kanilang pagsasama. Naiwan si Miguelo sa gitna ng silid. Tinitingnan ang kanyang ina na tila nawala na sa katinuan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang gutom at takot. Ang bawat anino sa mansyon ay tila nagtatawanan sa kanya. Ipinapaalala ang bawat kasinungalingang itinanim niya sa puso ni Mara. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Miguelo ang kanyang sarili sa loob ng isang madilim na silid sa opisina ng taga-usig. Nakaupo siya sa tapat ni Mara na ngayon ay napapalibutan ng katahimikan at autoridad. Ang liwanag ng lampara sa mesa ay tumatama sa mukha ni Mara, nagbibigay dito ng isang uri ng ningning na hindi kayang abutin ni Miguelo. Mara, please. Ang pabulong na pagsusumamo ni Miguelo, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong nagkamali ako, pero isipin mo ang 10 taon natin. Ang lahat ng pinagsamahan natin. Mahal kita, Mara. Nagawa ko lang naman ang lahat ng ito dahil sa pressure ni Mama at para sa kumpanya. Can't we just settle this privately? Babawi ako sa iyo, pangako. Tinitigan siya ni Mara ng matagal. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, tanging isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa puot. Dahan-dahang inilabas ni Mara ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ang litrato ng kanilang kasal na puno ng alikabok at punit. Ang 10 taon na sinasabi mo, Miguelo, ay 10 taon ng aking pagkabulag. Ang mahinahong sagot ni Mara, ang bawat salita ay may bigat ng katarungan. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang isang taong kaya mong kontrolin. Minahal mo ang katahimikang ibinigay ko habang ninanakawan niyo ako ng dangal. Ang Miguelo na minahal ko ay namatay na kasabay ng bawat pirma mo sa mga pekeng dokumentong iyon. Inilapit ni Mara ang kanyang mukha sa asawa. Ang bango ng kanyang sampagita perfume ay humahalimuyak sa pagitan nila, isang amoy na nagpaalala kay Miguelo sa bawat sakripisyong ginawa ni Mara para sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit na buhay ng iba. Ngayon, harapin mo ang bunga ng iyong mga desisyon. Huwag kang humingi ng tawad dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot mo sa rehas na naghihintay sa iyo. Tumayo si Mara at tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig ay tila isang marahang pagputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Naiwan si Miguelo na nakayuko. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa malamig na mesa, habang ang tunog ng pagpihit ng kandado sa pintuan ay tila isang hatol na wala ng balikan. Habang naglalakad si Mara palabas ng gusali, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang balat. Ang kalayaan ay may kakaibang amoy, isang amoy ng ulan at bagong simula. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya.
Ngayong nakuha na niya ang katarungan, sapat na ba ito para gamutin ang mga sugat na 10 taon niyang inalagaan sa dilim? O may isa pang huling pagsubok na naghihintay sa kanyang muling pagbangon sa Quezon? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Quezon ay tila isang marahang haplos na nagpapahilom sa mga sugat na matagal nang iniinda ni Mara. Sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway, ang langit ay nababalutan ng kulay rosas at lila, isang tanawin na tila ba iginuhit ng tadhana upang batiin ang kanyang pagbabalik sa lupang sinilangan. Wala na ang maingay at madilim na mansyon ng mga Alcantara. Sa halip, ang tanging naririnig niya ay ang mahinahong paghuni ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng niyog at ang kaluskos ng mga dahon na isinasayaw ng hangin. Nakatayo si Mara sa gitna ng kanyang lupain, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malambot na lupa. Bagamat may mga bakas pa ng pagkawasak mula sa mga bulldozer noon, ang kalikasang unti-unting bumabangon ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Naglalakad siya patungo sa lugar kung saan dati ay may malaking puno ng mangga, ang himlayan ng kanyang ina. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang bitbit ang isang paso ng sariwang sampagita. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ng muling inayos na puntod. Ang bawat paghukay niya sa lupa gamit ang kanyang mga daliri ay tila isang paraan ng pakikipag-usap sa kanyang ina. Inilibing niya ang mga ugat ng sampagita, maingat na tinatabunan ang mga ito ng itim na lupa na tila ba ibinabalot niya sa kumot ang isang sanggol. Ang bango ng puting bulaklak ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng dagat, isang halimuyak na nagpaalala sa kanya na ang kalinisan ng puso ay laging nananaig sa gitna ng dumi ng kasakiman. Inay, nabawi ko na po ang lahat. Ang pabulong na sabi ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapayapaan. Isang patak ng kanyang luha ang tumama sa talulot ng bulaklak, tila isang hamog na nagbibigay buhay. Wala na pong kukuha nito sa atin. Dito, muli nating itatayo ang ating pangarap. Ilang buwan ang lumipas, ang dating tiwangwang na lupain ay naging masigla muli. Isang maliit ngunit magandang kainan na gawa sa kawayan at nipa ang itinayo ni Mara sa gilid ng kalsadang dinadaanan ng mga biyahero. Lutong Marilag ang nakasulat sa kahoy na karatula sa labas. Ngunit ang kainang ito ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay naging silungan ng mga kababaihan sa kanilang baryo na nakaranas din ng pang-aapi at kawalan ng pag-asa. Ang bawat halakhak ng kanyang mga tauhan habang nagluluto at ang tunog ng kumukulong sabaw sa malalaking kaldero ay tila naging musika ng katarungan para kay Mara. Wala nang sumisigaw sa kanya, wala nang humihila sa kanyang buhok o nanlalait sa kanyang pagkatao. Dito, siya ang tinatawag na Ate Mara, ang babaeng nagbigay sa kanila ng dangal at pagkakataong muling tumayo. Isang hapon, habang abala si Mara sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa bawat mesa, isang kulay abong sasakyan ang marahang huminto sa harap ng kainan. Ang tunog ng pagpihit ng makina na dahan-dahang tumatahimik ay kumuha sa kanyang atensyon. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo ang bumaba. Siya ay may matalinong mukha, mga matang tila laging nakangiti, at ang kanyang kilos ay puno ng galang. Magandang hapon po. Kayo po ba si Ginang Marilag Salcedo? Ang tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay malalim at may dalang katiwasayan. Napatigil si Mara, ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa isang tangkay ng sampagita. Opo,
Ako nga, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumiti ang lalaki at inabot ang kanyang kamay. Ako po si Gabriel, ang anak ni Attorney Basilio Mayuga. Ipinadala po ako rito ng aking ama upang ibigay ito sa inyo. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na kahon na gawa sa inukit na kahoy, isang kagamitang tila nagmula pa sa sinaunang panahon. Sabi po ni Papa, ito raw ang huling piraso ng alaala na ipinagkatiwala ng inyong ama sa kanya bago ito pumanaw. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo sa oras na mahanap nyo na ang inyong tunay na paraiso. Dahan-dahang binuksan ni Mara ang kahon. Sa loob, isang lumang susi at isang kupas na itim na kwintas ang nakahiga sa ibabaw ng pulang pelus. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang maikling sulat na may pirma ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakita noon. Habang binabasa ni Mara ang bawat kataga, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang sikretong hindi kailanman nalaman ng mga Alcantara, isang katotohanang mas malaki pa sa lupaing Quezon, ang ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Tumingala si Mara kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kuryosidad. Ano? Ano ang ibig sabihin nito, Gabriel? Ang pabulong na tanong ni Mara. Tumingin si Gabriel nang malalim sa mga mata ni Mara, isang tingin na nagpapahiwatig na ang kanyang pagdating ay simula ng isang bagong kabanata na hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi sa isang kinabukasan na hindi kailanman inasahan ni Mara. Mayroon pa bang nakatagong yaman o mas malalim na pananagutan na kailangang harapin si Mara ngayong malaya na siya? Ang mga butil ng ulan ay marahang tumatama sa bubong na sasa ng kainan, lumilikha ng isang banayad na ritmo sa katahimikan ng hapon. Ang amoy ng sariwang luya at kumukulong bigas ay humahalimuyak sa loob ng lutong marilag, isang bango na nagbibigay ng init sa sinumang dumarating mula sa malamig na kalsada. Nakatayo si Mara sa likod ng counter. Ang kanyang mga kamay ay bihasa sa pag-aayos ng mga mangkok. Ang kanyang mukha ay payapa at malayo sa anino ng babaeng dati ay laging nakayuko sa takot. Nabalik lamang ang diwa ni Mara nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng pinto at ang pagpasok ng isang lalaking tila bapasan ang buong daigdig. Ang kanyang mga damit ay kupas at puno ng mantsa. Ang kanyang mga sapatos ay butas at balot ng putik. At ang kanyang anyo ay tila isang aninong naligaw sa gitna ng liwanag. Hindi agad nakilala ni Mara ang mukhang iyon dahil sa kapal ng balbas at ang lalim ng mga mata nito na puno ng kapaguran. Magandang hapon po. Maari po bang Maari po bang makahingi ng kahit kaunting pagkain? Ang pabulong na pagsusumamo ng lalaki, ang boses ay nanginginig at tila galing sa isang tuyot na lalamunan. Napatigil ang kamay ni Mara. Ang boses na iyon, bagamat paos at mahina, ay pamilyar sa bawat hibla ng kanyang alaala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Doon, sa tapat ng kanyang lamesa, nakatayo si Miguelo. Ang lalaking dati ay nagniningning sa kanyang mamahaling barong. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa yaman ng mga Alcantara, ay ngayon ay isang pulubi na lamang na naghahanap ng kalinga sa taong dati ay itinataboy niya sa dilim. Walang galit na sumiklab sa puso ni Mara. Wala ring panunumbat. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding habag, hindi para sa lalaking nasa harap niya, kundi para sa 10 taon na kanyang sinayang sa pag-asang magbabago ito.
Dahan-dahan siyang kumuha ng isang mangkok na porselana at sandok ng mainit na arroz caldo. Ang bawat usok na lumalabas mula sa lugaw ay tila nagdadala ng mga alaala ng gabing itinapon ni Miguelo ang pagkain sa harap ni Isobelina. Inilapag ni Mara ang mangkok sa harap ni Miguelo, kasama ang isang baso ng malinis na tubig. Maupo ka, Miguelo. Kumain ka. Nagulat ang lalaki nang marinig ang kanyang pangalan. Tumingala siya at doon lamang niya tuluyang nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga kamay ay mas lalong nanginginig habang hawak ang kutsara. Mara, ikaw ba yan? Patawarin mo ako. Hindi ko alam na dito ako dadalhin ng aking mga paa. Wala na akong matuluyan. Si Mama, pumanaw na siya sa ospital ng gobyerno. Wala kaming pambayad, walang kaibigang lumapit. Hindi sumagot si Mara. Pinanood lamang niya ang pagsubo ni Miguelo, isang pagsubo na puno ng pagsisisi at gutom. Ang bawat lunok ng lalaki ay tila isang pag-amin sa bawat pagkakamaling nagawa nito. Ang luhang pumatak mula sa mata ni Miguelo patungo sa mainit na sabaw ay tila isang huling hiling ng kapatawaran. Mara, please. Baka maari tayong magsimula muli. Ang pabulong na pagsusumamo ni Miguelo matapos maubos ang huling butil ng kanin. Wala na akong ibang matakbuhan. Ikaw lang ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako rito, kahit maghugas ng plato, basta hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Lumapit si Mara sa mesa at kinuha ang walang lamang mangkok. Tiningnan niya ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay tila isang pahina na lamang ng isang lumang libro na kailangan ng isara. Pinatatawad na kita, Miguelo. Matagal na. Ang mahinahong sagot ni Mara, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinatatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Mara na kilala mo ay namatay na sa gabing isinuot mo ang singsing sa ibang babae habang nakasuot ako ng apron. Kumuha si Mara ng ilang pirasong pera mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa mesa. Gamitin mo ito para makahanap ka ng disenteng matutuluyan at trabaho sa bayan. Iyan ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo bilang tao, hindi bilang asawa. Huwag mo nang susubukang bumalik dito dahil ang paraisong ito ay hindi na para sa iyo. Tumayo si Mara at dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na kawayan ay tila isang marahang pagputol sa huling hibla ng kanilang nakaraan. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Miguelo sa likuran, ang tunog ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat ng mahalaga sa kanya. Habang naglalakad si Miguelo palabas ng kainan sa ilalim ng ambon, naiwan si Mara na nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalampasigan kung saan ang mga puno ng niyog ay matatag na nakatayo sa kabila ng dumaang bagyo. Ang huling mangkok ng lugaw ay naiwan sa mesa, isang simbolo ng pagtatapos ng isang masakit na kabanata at ang simula ng isang buhay na wala ng bahid ng pagkukunwari. Naramdaman ni Mara ang marahang pagdapo ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat, isang haplos na puno ng suporta at pag-unawa. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng magliwanag, at sa kanyang puso, alam niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagyakap sa kalayaang matagal niyang ipinaglaban.
Ang bukang liwayway sa dalampasigan ng Quezon ay tila isang dambuhalang painting na dahan-dahang nabubuo sa langit, kung saan ang kulay ginto ay humahalo sa malambot na asul ng papawirin. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay naglalabas ng isang mahinahong himig, isang tunog na tila nagbubulong ng mga kwento ng pag-asa sa bawat butil ng buhangin. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo si Mara sa harap ng kanyang maliit na kainan. Suot ang isang malinis na puting damit na yari sa koton. Wala na ang mabigat na kadena ng nakaraan, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin na tumangging maglaho sa pagdating ng umaga. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa paligid ng lutong marilag ay humahalo sa amoy ng bagong giling na kape at mainit na pandesal. Habang pinapanood ni Mara ang kanyang mga tauhan, mga kababaihang dati ay sawi ngunit ngayon ay pununo ng sigla. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang mansyon o yaman. Ang bawat tawa nila at ang bawat marahang pag-uusap habang naghahanda ng mga mesa ay tila mga panalangin na natupad. Dito, ang bawat sugat ay hindi itinago, kundi naging bahagi ng isang magandang disenyo ng kanilang muling pagbangon. Lumapit si Gabriel sa kanyang tabi. Bitbit ang isang tray ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang presensya ay hindi katulad ng isang bagyong yanig ang mundo ni Mara, kundi tila isang banayad na sikat ng araw na dahan-dahang nagpapainit sa kanyang nanlalamig na puso. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong mahirap tuparin. Sa isang simpleng pagtingin at ang marahang pagdapo ng kanyang balikat sa balikat ni Mara, naramdaman ng babae na sa wakas, siya ay nasa isang lugar kung saan siya ay pinahahalagahan hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Ang ganda ng umaga, Mara, ang pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na kwerdas ng gitara na nagbibigay ng katiwasayan. Tila ba ang mundo ay nakikiisa sa iyong bagong simula? Ngumiti si Mara, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagbigay ng liwanag sa kanyang buong mukha. Totoo, Gabriel. Matagal kong inakala na ang dilim ay wala ng katapusan, pero natutunan ko na ang pinakamahalagang katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa iyo, kundi ang makita ang sarili mong buo muli, malaya at nagmamahal ng walang takot. Ang tanong kung napatawad na ba ni Mara ang mga Alcantara ay mayroon ng malinaw na sagot sa kanyang bawat kilos. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat si Mara sa isang isipang walang bitbit na poot. Ang alaala ni Miguelo ay tila isang lumang damit na hindi nakasya, at ang mga sampal ni Doña Remedios ay naging mga paalala na lamang ng kanyang tibay. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paglimot, kundi sa pagtanggap na ang bawat pait ay naging bahagi ng kanyang matamis na tagumpay. Ang aral na nais iwan ni Mara sa sinumang makikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang katahimikan ng isang babae ay hindi palaging tanda ng kahinaan. Madalas, ito ay ang pagtitipon ng lakas para sa isang pagbangon na yuyurak sa lahat ng kasinungalingan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa gintong hiyas o titulong ninakaw, kundi sa dangal na nananatiling malinis sa kabila ng dumi ng mundong ginagalawan. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat sa itaas ng mga puno ng niyog, kinuha ni Mara ang isang maliit na puting bulaklak ng sampagwita at inilagay ito sa kanyang buhok.
Tumingin siya sa malayo, sa dagat na walang hangganang lawak, at naramdaman ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang paghinga. Ang Marilag na dati ay anino lamang sa kusina ay wala na. Ang narito ngayon ay si Marilag, ang babaeng nagniningning sa sarili niyang paraiso. Ang babaeng ang bango ay mananatiling buhay sa puso ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, katarungan, at bagong simula. Ang kwento ng sampagwita sa gitna ng paraiso ay hindi nagtatapos sa isang huling salita, kundi sa isang patuloy na pag-usbong ng pag-asa na kailanman ay hindi na muling malalanta.